Gayunpaman, bilang isang pasang may sapat na gulang, pinipilit niyang maging mahinahon sa mga bata. Kaso mas lumala pa ito dahil mas naging mapangahas ang mga bata sa kanyang buntot. Maya-maya, natapos ni Guy ang pagluto ng sopas at tinawag ang lahat para kumain. Matapos bigyan ng ibang mga bata, binigyan din niya ang white cat ng isang plato ng sopas. Bago kumain, nagpasalamat sa Diyos ang lahat ng mga bata para sa pagkain. Pagkatapos ay unang tinikman ng white cat ang sopas. Umaasa si Guy na hindi masyadong maanghang ang sopas, ngunit hindi na siya hinintay ng pusa. Sinimulan niya itong lantakan na parang isang gutom na lobo at inubos ang buong plato sa isang segundo. Matapos ubusin ang kanyang sopas, labis na humanga ang pusa sa luto ni Guy kaya naisip niyang isa siyang anghel. Pagsapit ng gabi, naglalaro pa rin ang mga bata kasama ang white cat nang sabihin ni Guy na oras na para matulog. Pagkaalis ng mga bata, dumating ang priest na gustong makausap ang white cat sa kanyang sariling kwarto. Dinala niya ang pusa sa isang study room kung saan nakakandado ang pinto gamit ang isang magic password. Habang binubuksan ng priest ang pinto gamit ang kanyang mahika, nagulat ang white cat. Sa loob ng kwarto, nakita niyang pinalamutian ang mga dingding ng iba't ibang gamit pang adventurer. Ipinaliwanag ng priest na dati siyang isang adventurer na nag-explore sa iba't ibang lugar kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, ang ilang mga gamit sa kwartong ito ay pag-aari ng kanyang mga dating kaibigan. Ngumiti siya, sabay banyag na bumisita rin siya sa kagubatan noong kabataan niya. Dahil humanga ang pusa, pareho silang nagsimulang magbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay. Nalaman din agad ng priest na kailangan ng matinding pagsisikap para makumbinsi ng white cat si Mr. Wing. Kahit naiintindihan niya kung bakit gustong makaranas ng bagong bagay ng pusa, tingin niya ay tama ang ginawa ni Mr. Wing na maging maingat sa kanya para maiwasan ang mga mapanganib na nilalang sa bundok. Mungkahi niya sa pusa na kumuha ng ibang ruta sa paligid nito. Nang marinig ito, ipinaliwanag ng pusa na sasalungat ito sa kanyang layunin na makahanap ng magandang teritoryo sa loob ng mga bundok. Gayunpaman, bago sakupin ang anumang teritoryo, alam ng pusa na kailangan niyang maging mas malakas. Nagmungkahi ang priest na manatili muna siya sa kanyang ampunan hanggang sa maging sapat na ang lakas niya. Ipinunto niya na mahal siya ng lahat ng mga bata. Bukod pa rito, paborito rin ng pusa ang sopas ni Guy, kaya pabor ito para sa lahat. Sa isiping makakakain siya ng masarap na sopas araw-araw, natukso ang pas ang manatili. Pagkatapos ay naalala niya ang napakapangit na paraan ng pangangaso ni Guy, kaya napagdesisyonan niyang turuan din siya habang nandito pa siya. Biglang may dumaang madilim na anino sa bintana. Napansin ito nilang dalawa, at napaisip ang priest kung tama ba ang kanyang nakita. Napabuntong hininga ang pusa, alam niyang ang maprotektang si Mr. Wing iyon na chin-check ang kanyang kaligtasan. Sa labas, sandaling umikot-ikot si Mr. Wing sa paligid ng ampunan. Nang makasiguro siyang ligtas ang white cat, umalis na siya sa lugar. Kinaumagahan, dinagsa ang white cat ng mas marami pang mga batang mausisa na sinusubukang himasin ang katawan nito. Maya-maya kumalis din sa wakas ang mga bata nang tawagin sila ng priest sa loob para mag-aral. Dahil pagod na pagod sa atensyon nila, nagtaka ang pusa kung bakit mas dumami pa ang mga bata ngayon. Ipinaliwanag ni Guy na ang mga batang ito ay hindi mga ulila. Bumabisita lang sila araw-araw para mag-aral sa ilalim ng priest. Pagkarinig nito, naintindihan ng pusa, ngunit nagtaka siya kung bakit hindi pumapasok sa loob si Guy gaya ng iba. Ibinunyag niya na natutunan na niya ang lahat ng iyon. Kaya nagtanong ang pusa kung ano ang ginagawa niya kapag libre ang oras niya. Sa halip na mag-aral kasama ang mga bata, pumupunta pala siya sa Adventurer Guild para kumuha ng mga trabaho. Pagkarinig nito, nagtaka ang pusa kung paano siya nababayaran sa kanyang napakapangit na kakayahan sa pangangaso. Na-offend si Guy, at ipinunto na kumukuha siya ng ibang misyon tulad ng gathering, na madali lang para sa kanya. Naguluhan ng pusa at nagtaka kung bakit kailangan pa ng isang adventurer para gawin ang mga simpleng gawain tulad ng pangungulekta ng herbs. Dahil dito, pinaalalahanan siya ni Guy na ang mga bundok ay puno ng panganib. Kahit na sino man ay madaling makakakolekta ng herbs, hindi nila kayang protektahan ang kanilang sarili kung aatakehin sila ng mabangis na hayop. Dahil sapat ang lakas ni Guy para gumamit ng mahika, ligtas niyang nagagawa ang mga trabahong ito. Hindi pa rin kumbinsido ang pusa habang sumusunod siya kay Guy papunta sa guild. Buong pagmamalaki niyang sinabi sa pusa na tinuruan siya ng mahika ng priest dahil sa kanyang napakagaling na talento na makagamit nito. Nagtaka ang pusa kung bakit hindi niya ito ginagamit sa pangangaso. Ibinunyag ni Guy na kaya lang niyang gumamit ng explosion spell, kaya magdudulot ito ng sakuna kung gagamitin niya ito sa maliliit na gawain. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa Adventurers Guild.
Nagtaka ang White Cat kung bakit napakaliit ng guild, kaya ipinaalala sa kanya ni Gi na nasa maliit na bayan lang sila ngayon, bukod sa malaking royal capital. Karamihan sa mga guild ay maliliit at kaunti lang ang mga bisita. Pagkatapos, binalaan niya ang pusa na tigilan ng pag-insulto sa kanilang maliit na bayan bago pumasok sa guild. Pagkatapos niyang tumanggap ng quest, nagtaka ang White Cat kung siya lang ba ang kaisa-isang adventurer sa bayan. Ipinaliwanag ni Gi na may iba pang mga adventurer, ngunit kadalasan ay umaalis sila ng maaga para tapusin ang kanilang mga quest. Habang naglalakad sila papunta sa mga parang, tinanong ng White Cat si Gi tungkol sa lahat ng mga halimaw sa labas. Sinabi niya na sa parang ay may mga clawed locust at razor-fanged mole, ngunit tingin ng pusa ay mga peste lang ang mga ito. Tumango si Gi, ngunit binalaan niya ang pusa na ang mga insekto at nilalang na ito ay medyo malaki at mabangis. Gayunpaman, buong pagmamalaki niyang inamin na kaya niyang harapin ang lahat ng ito. Sa likod niya, nanatiling tahimik ang pusa dahil sanay ito sa malakas na mahika. Naisip niyang hindi sapat ang lakas ni Gi para mangarap man lang na kalabanin ang mga mas malalaking halimaw. Hindi nagtagal, nahanap nila ang halamang gamot na kailangan ni Gi para sa kanyang quest. Umupo siya at sinimulang hukayin ang halaman, sabay paliwanag na dapat manatiling buo ang mga ugat dahil kung hindi ay mawawala ng halaga ang buong halaman. Pinapanood siyang nahihirapang bunutin ito, nagtaka ang pusa kung bakit hindi na lang siya gumamit ng mahika para tanggalin ito. Muli, ipinaalala sa kanya ni Gi na kaya lang niyang gumamit ng explosion magic na malinaw na hindi angkop para sa trabahong ito. Pagkarinig nito, humanap ang pusa ng isa pang halaman at ipinakita sa kanya kung paano ito madaling tanggalin gamit ang levitation magic. Dahil nagulat, nakiusap si Gi sa kanya na tulungan siyang mangolekta ng mga natitirang halaman. Dahil ayaw magtrabaho ng masyado, tumanggi ang pusa. Gayunpaman, sinuhulan siya ni Gi ng pangakong dagdag na sopas, kaya mabilis siyang pumayag. Maya-maya, napuno nila ang isang buong bag ng mga halaman. Naisip ni Gi na oras na para umalis, masaya dahil marami silang nakolekta. Habang iniisip niya ang lahat ng perang makukuha mula sa mga halaman, nakaramdam ang pusa ng kakaibang bagay sa malapit. Bigla siyang humarap, naramdaman ng isang grupo ng mga higanteng balang sa likuran nila. Nang mapansin ang kanyang tindig, naglabas si Gi ng magic wand para lumaban. Habang sumusugod ang mga balang, in-uppercut ng White Cat ang isa sa kanila. Pagkatapos ay panor-alisan niya ang dalawang natitirang balang gamit ang kanyang mahika. Habang hindi makagalaw ang mga nilalang, ginamit ni Gi ang kanyang explosion magic sa kanila. Sa harap ng mga nagulat na mata ng pusa, sumabog ang explosion magic na parang isang nuclear bomb. Sinimulan niyang sigawan si Gi dahil sa pagiging pabaya nito, ngunit para kay Gi ay normal lang na maging ganoon kadelikado ang kanyang mahika. Kadalasan, ang mga human magician ay nahaharap sa problema na kinukulang sa mana kapag gumagamit ng mga magic spell. Sa kaso ni Gi, mukhang masyado siyang malakas na nakakasama na para sa sarili niya. Sinabihan siya ng pusa na mag-practice ng pagkontrol sa mahika, ngunit naisip ni Gi na masyadong matrabaho ito. Pagkatapos nito, nagsimula na silang maglakad pa uwi dala ang mga halaman. Biglang inalok ng White Cat na turuan si Gi ng lahat tungkol sa mahika. Dahil na curious, lumingon siya para pakinggan ito. Sa isip ng pusa, siguradong tatanggapin ni Gi ang alok niya para mas mapadali ang buhay nito sa pangungulekta ng herbs at mga ugat. Kung mangyari yun, naisip ng pusa na makukuha niya ang jackpot at magkakaroon ng walang katapusang masarap na sopas mula sa kanya. Sa kasamaang palad, bumalik siya sa realidad ng tahasang tumanggi si Gi, sinasabing masyadong matrabaho iyon. Sa kagustuhang makuha ang kanyang atensyon, sinimulan siyang akitin ng pusa tungkol sa lahat ng karne at pera na maaari niyang makuha kung mas maganda ang mga magic spell niya. Kahit hindi pa rin masyadong interesado si Gi, nagdesisyon siyang pumayag basta ba hindi masyadong matagal ang kanyang mga training session. Nag-alab ang puso ng pusa sa pagnanasang gawin siyang isang first-class mage. Maya-maya, tahimik silang pinagmasdan ni Mr. Wing sa kanyang anyong pusa. Kahit na nag-aalala siya sa White Cat, naisip niyang ayos lang na ipagkatiwala ito sa mga mababait na tao sa ampunang ito. Napansin ng White Cat ang kanyang presensya, ngunit nanatili itong tahimik dahil gusto ni Mr. Wing na manatiling nakatago. Pagkaalis ni Mr. Wing, sumunod ang pusa kay Gi at sabik na simulan ang kanyang mga training lesson. Sa paglipas ng mga araw, nagdesisyon siyang manatili sa kanya ng matagal at naging matalik na magkaibigan silang dalawa. Pagkatapos nito, makikita natin ang isa pang kwento ng mga pusa. Kahit ang karamihan sa mga pusa ay may magkakaibang personalidad at mga bagay na kinagigiliwan, lahat ng mga pusa sa gubat ay sumasang-ayon sa iisang bagay. Ito ay tinatawag na foxtail grass, isang kakaibang halaman na tumutubo ng malambot na bungang hugis buntot na gustong-gustong paglaruan ng lahat ng mga pusa.
Noong kabataan ni Mr. Wing, dinala rin siya ng mother cat sa isang bukid ng mga foxtail para maglaro. Habang ang ibang mga pusa ay nagmamadaling pumitas ng mga foxtail, nag-atubili si Mr. Wing dahil nag-aalala siya na baka masira ng kanyang mga kuko ang mga bunga. Ipinaliwanag ng mother cat na ang mga foxtail ay talagang matibay, kaya maaari siyang kumuha nito ng walang pag-aalala. Pagkarinig nito, iniabot niya ang kanyang kamay na may kuko para hawakan ang kakaibang bunga. Sa ibang lugar, isa pang matandang pusa na tinatawag na Mosha ang nakahanap ng foxtail na mapaglalaroan. Kahit na gustong-gusto ng mga pusa ang mga kakaibang halamang ito, medyo bihira ang mga ito sa gubat, kaya hindi sila palaging nakakapaglaro ng mga ito. Kung sakaling dalawang pusa ang nakahanap ng iisang foxtail, minsan ay nag-aaway sila para maangkin ang laruan para sa kanilang sarili. Pagkatapos makita ito, pumunta si Mosha sa isang bayan ng mga tao para obserbahan ang kanilang mga paraan sa pagsasaka. Ang baryong ito ay biniyayaan ng matabang lupa. Kaya nakita ni Mosha kung paano nagtanim ng buto ang mga tao, nagputol ng mga halaman, nag-ayos ng mga damo, at nagdilig ng mga bukirin para tulungan ang kanilang mga pananim na lumaki. Sa paglipas ng panahon, naging kaibigan niya ang lahat ng mga taga-baryo at nanirahan siya ng isang buong taon kasama nila. Matapos ang isang buong anihan, bumalik si Mosha sa gubat para simulan ang sarili niyang mga eksperimento. Ngayong alam na niya kung paano gumagana ang pagsasaka, nagdesisyon siyang gumawa ng sarili niyang bukid ng foxtail. Bago magsimula ng pagsasaka, binunot niya ang ilang mga puno sa isang sulok ng gubat para gumawa ng patag na piraso ng lupa. Matapos malinis ang lupa, nagtanim si Mosha ng ilang mga buto ng foxtail sa lupa at ginawa ang kanyang makakaya para alagaan ang mga ito. Sa kasamaang palad, dahil ang foxtail ay isang bihirang halaman, kailangan ito ng mga espesyal na kondisyon para tumubo na hindi niya kayang ibigay. Habang pinagpapatuloy ni Mosha ang kanyang trabaho, maraming mga mausisa na pusa ang nanatili sa kanya para makita ang kanyang mga resulta. Gayunpaman, matapos siyang harapin ng hindi mabilang na mga pagkabigo, nagsawa ang mga pusa at umalis na. Matapos ang ilang buwan ng matinding pagsisikap, sa wakas ay natuklasan din ni Mosha kung paano palagwin ang isang halamang foxtail. Gamit ang pamamaraang ito, nagtanim pa siya ng mas maraming buto sa paligid ng kanyang bukid at di nagtagal ay napuno ito ng tila maize na makakapal na foxtail. Nang makita ang isang buong bukid ng mga foxtail, mabilis na dumagsa ang lahat ng mga pusa sa gubat para maglaro sa kanyang lupain. Kahit si Mr. Wing ay humanga sa matinding pagsisikap ni Mosha. Kaya pinangalanan niya ang bukid na Mosha Square bilang parangal sa kanya. Pagkatapos ay inalok niyang protektahan ng bukid ni Mosha mula sa mga banta. Sa paglipas ng panahon, naging restricted zone ang bukid para mapangalagaan ang masesela na halamang foxtail. Para mapanatili ang bukid, ipinasa ito ni Mosha sa ilang mga kwalipikadong pusa matapos silang turuan kung paano magpalago ng mga halamang foxtail. Ang mga pasang pumalit sa kanya ay nakakuha rin ng titulong Mosha. Matapos ang ilang dekada, pumanaw na ang orihinal na Mosha. Ngayon, ang bukid ay nasa kamay na ng ika-4 na henerasyong Mosha. Isang araw, dinala ni Mr. Wing ang ilang mga batang pusa sa Mosha Square para sa edukasyon. Ipinaliwanag niya na bawal pumasok sa magandang bukid na ito dahil dito nagtatanim si Mosha ng kanyang mga halamang foxtail. Nang marinig ito, napaisip ang mga pusa kung hindi na ba sila makakapunta rito ulit. Gayunpaman, ibinunyag ni Mr. Wing na may isang pagkakataon sa buong taon kung kailan pwede silang maglaro sa bukid hanggat gusto nila. Sa araw na iyon, iniimbitahan ni Mosha ang lahat ng mga pusa sa gubat para maglaro sa mga malalaki at malalagang foxtail. Habang ipinapaliwanag niya ito sa pusa, naalala niya ang huli niyang pagkikita kasama ang ikatlong Mosha. Ipinakilala sa kanya ng ikatlong Mosha ang 4th generation Mosha na nagpaalala kay Mr. Wing sa orihinal na Mosha. Matapos pumanaw ng ikatlong Mosha, opisyal na pinamahalaan ng ika-4 na Mosha ang bukid ng foxtail. Makalipas ang ilang buwan, panahon na ng taniman. Kaya naman, nagsimulang maghanda para sa trabaho ang ika-4 na Mosha. Sa kasamaang palad, hindi mahagilap ang kanyang mga tamad na estudyante. Sa galit niya, sinigawan sila ni Mosha na tigilan na ang paglalaro at magtrabaho na. Sa isang iglap, nagmamadaling lumabas ang 3 niyang estudyante. Matapos ipaalam sa kanila na panahon na ng taniman, napansin ni Mosha na ang ikatlong pusa ay isang ganap na baguhan na hindi pa nakakapagtanim kahit kailan. Bago magsimula, pinayuhan niya ang baguhang pusa na humingi ng tulong sa kanya kung sakaling malito siya. Kung hindi, makakagawa lang siya ng gulo kung patuloy siyang magtatrabaho nang wala ang tamang teknik. Pinaalalahanan din siya ni Mosha na maging sobrang maingat dahil inaabangan ng lahat ng mga pusa sa gubat ang paglalaro sa mga foxtail sa espesyal na araw na iyon. Matapos ang mga tagubaylang ito, tinapat ni Mosha ang baguhang pusa para palakasin ang loob nito.
Pagkatapos ay dinala niya ang lahat ng mga pusa sa palaruan. Doon, pinaalalahanan niya ang mga pusa na ang mga foxtail ay sinusukat base sa laki nito. Mas malaki ang foxtail, mas masayang paglaruan. Dahil dito, tinanong niya ang baguhang pusa kung paano nila sinadyang mapapalaki ng husto ang mga foxtail. Ang susi rito ay ang pagtuon ng pansin sa mga ugat ng halaman kung saan sinisip-sip ng halaman ang mga nutrisyon. Kung bibigyan nila ng pansin ang mga ugat habang nagtatanim, ang bahagi ng halaman sa ibabaw ng lupa ay makakasipsip ng mas maraming nutrisyon at lalaki pa lalo. Upang mapalaki ang mga ugat, ipinakita ni Moshe sa mga pusa na kailangan nilang bangkilan ang lupa para magkaroon nito ng sapat na espasyo. Sa pagbubungkal ng lupa, dinudurog nila ang mas matigas na patong ng lupa para makalatag ang mga ugat sa mas malambot na lupa. Matapos ang paliwanag na ito, inutusan ni Moshe ang kanyang mga senior na estudyante na ipakita sa baguhan kung paano ito ginagawa. Nagsimula ang isa sa mga pusa sa paggawa ng malalaking butas sa lupa gamit ang magic. Nang maging bako-bako at hindi pantay ang lupa, binanata naman ito ng isa pang pusa gamit ang wind magic para paliparin ang nasa ibabaw na patong na naglabas ng malambot at pinong lupa sa ilalim. Nang makita ito, hinawakan ng baguhang pusa ang lupa at nagulat siya nang makitang sobrang lambot nito. Pinuri ni Moshe ang kanyang mga estudyante dahil sa magandang trabaho. Ngunit ipinunto niya na hindi kayang ihanda ng dalawang ito ang buong lupa ng mag-isa. Sa ngayon, magagamit lang nila ang mga magic spell na magaling sila para sabay-sabay nilang may handa ang lupa. Nang marinig ito, medyo nanlumo ang mga senior na pusa. Pagkatapos ay tinanong ni Moshe ang baguhang pusa kung anong magic ang kaya niyang gamitin. Sinabi ng baguhan na kaya niyang gumamit ng earth magic kaya inutusan siya ni Moshe na ipamalas ito. Binira ng baguhan ang lupa tulad ng naunang senior niya para gumawa ng mga bako-bakong butas. Sa una, na-impress ang mga pusa sa pag-aakalang gumana ito. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ng baguhan na nabigo ang magic niya na durugin ang mas matitigas na tipak ng lupa. Habang natatawa, pinalakas ni Moshe ang loob ng batang pusa na magpatuloy lang dahil lahat naman ay nagkakamali. Pagkatapos ay humakbang siya paarap para ipakita ang sarili niyang mga teknik. Itinaas ni Moshe ang kanyang paa sa ere at nag-ipon ng isang espesyal na magic sa kanyang kamay. Nanunood ang mga pusa, sabik na makita ang kanyang espesyal na teknik. Nang matapos maipan ang spell, inihampas ni Moshe ang kanyang kamay sa lupa na nagdulot ng pag-alo ng puwersa ng magic sa buong lupa. Sa hindi malamang dahilan, ang puwersa ng kanyang magic ay nagpaagos sa lupa na parang isang lawa na nagbakbak sa pinakaibabaw na patong ng matigas na lupa sa isang galaw lang. Matapos kumalma ng lupa, sinuri ito ng baguhan. Nagulat siya nang makitang mas malambot pa ang lupang ito kaysa sa parte na binungkal ng mga senior niya. Sa kanyang likuran, pinaalalahanan ni Moshe ang mga bata na hindi siya ang bubungkal sa buong bukid ng mag-isa, kaya kailangan nilang asikasuhin ito ng sila-sila lang. Nang marinig ito, nagsimulang magreklamo ang tatlong pusa, ngunit pinagalitan sila ni Moshe at pinagtrabaho na. Nang makita ang mga kabataan na nagbubulakbol sa trabaho, naalala niya tuloy ang guro niya. Ang ikatlong Moshe, na palaging nagagalit sa kanya sa parehong paraan dati. Matapos maalala ito, gamaan ang pakiramdam ni Moshe at naglakad palayo habang tumatawa. Ilang araw ang lumipas, natapos din ng mga pusa ang pagbubungkal ng lupa. Imbes na magtanim ng mga buto, umikot-ikot si Moshe at inamoy-amoy ang lupa para sa kung anong dahilan. Napaisip ang baguhan kung bakit niya ito ginagawa. Kaya ipinaliwanag ng mga senior na naghahanap siya ng mga natirang bakas ng mana sa lupa. Tinanong ng baguhan kung bakit ito mahalaga. Kaya ibinunyag ng mga senior na kung itatanim nila ang mga buto ng foxtail bago tanggalin ang mana, pwede nitong gawing mga higanteng halimaw ang mga halaman. Pagkarinig nito, nagulat ang baguhan, napapaisip kung anong nakakabaliw na kapalpakan ng pinagdaanan ng first generation Moshe para lang matuklasan ang mga teknik na ito. Maya-maya ay tinawag na silang lahat ni Moshe para simulan ang pagtatanim ng mga buto. Naglabas siya ng isang sako na puno ng mga foxtail, sabay paliwanag na ang mga maliliit na butil sa mga buntot nito ay ang mismong mga buto ng halaman. Nang makita kung gaano karami ang mga maliliit na buto, naisip ng baguhan kung pwede ba nilang gamitan na lang ng wind magic para hipan ang mga ito papunta sa bukid. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Moshe na ginugol niya ang buong maghapon sa pag-amoy sa lahat ng mana sa lupa. Kaya siguradong masisira lang ng wind magic ang lahat ng pinaghirapan nila. Imbes doon, para maiwasang ma-infect ang lupa, kailangan nilang itanim ng mano-mano ang lahat ng butong ito. Para ipakita kung paano, kumuha siya ng ilang foxtail gamit ang kanyang bibig at ipinagpag ang mga ito sa ibabaw ng lupa. Para sa mga maliliit na pasang ito, ang pag-iling ng kanilang leeg ng napakalakas sa buong bukid ay isang napakahirap na trabaho.
Sa kasamaang palad, wala silang ibang magagawa kundi ang ligtas na itanim ang mga buto. Makalipas ang ilang saglit, napagod ang mga pasang estudyante at nagsimulang magtamad-tamaran. Kaya naman pinagalitan sila ni Moshe. Pagkatapos, bumigay ang mga